Naroon lagi ang iyong pagkalinga, ang iyong pagmamahal, at ang iyong protections and provisions ay patuloy naming nararanasan. And this morning, Father God, we ask for the Holy Spirit to indwell us, to speak us, to lead us, Father God. At patuloy din kaming nagpapatuwid sa iyong banal na Espiritu, nagpapaturo, Panginoon, upang sa ganon, sa buhay at aming paglilingkod sa iyo, ay patuloy na maging makatotohanan nito. At ito'y ginagawa namin dahil alam naming mahal mo kami at patuloy mo kaming iningatan at pinagpala sa maraming bagay. We also pray for our relatives and co-Christian, Father God, na wala pa. Maalala po nila yung oras na ito ay aming pag-aaral ng iyong mga salita. Ingatan mo po sila kung sila po ay nagtatravel patungo dito. Ingatan mo po sila sa lahat ng kanilang mga gagawin. At we ask the Lord, lagyan mo kami ng kagalakan sa umagang ito at punuin mo kami ng karunungan, pagtuturo at pagpapala sa aming kalagitnaan. Salamat po sa iyong kabutihan, sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen. Makakaupo na po tayo. At habang wala pa yung iba, sobrang na-late na. Ang ating pong oras ay mag-aalas 9 na, no? So tuloy lang tayo sa ating pag-aaral. So last time we are talking about the purpose of the law, and then together with we are setting free from the bondage of evil. So dito makikita natin na tayo ay no longer to become slave, but we are a children. Since you are the child of God is given to all, yes, be a children. So napakaganda nun, na noon tayo ay alipin ng kasalanan, napailalim sa kautusan na talaga napahirapan tayo nito. At ngayon nung sa right time, ibinigay nga si Jesus para ang lahat ng magtitiwala at mananampalataya sa Kanya ay mapalaya mula sa pagkakatali doon sa mga pamaraan, yung mga cultural, yung mga tradition, practices natin, yung talaga yung mahirap sa isang Kristiyano, no? Ngayon, may iisip din natin for this morning kung paano tayo naka-incline pa rin doon sa ating mga old nature o yung ating mga simple nature. Para bagang kung iisipin nating mabuti, parang hindi ito tumitimo sa puso ng mga Kristiyano habang tinuturuan tayo yung kahalagahan ng oras, kahalagahan ng pagsamba, kahalagahan ng bawat araw sa buhay natin. So titingnan natin dito sa verse 8 hanggang pababa sa biyaya ng Lord dito sa Galatians chapter 4 verses 8 hanggang pababa kung saan tayo abutin. Titingnan natin dito yung full concern for the Galatian. Ano ba yung concern ni Apostol Pablo sa mga mananampalataya doon sa Galatian? So makikita natin dito talagang medyo masasabi kong mayroon exaggerated words dito, pero talagang we need to do something. Parang kinakailangang sabihin ni Paul ang mga ganitong kataga sa mga taga-Galatians para maipadama yung concern ni Apostol Pablo doon sa mga taga-Galatia. Parang sa atin At habang naman po natin pinag-aaralan ito, isipin din natin to na isang pagpapayo ng Diyos sa buhay natin. Remember this word. Isipin ninyo ang pagpapayo din ng Panginoon sa buhay natin ito. So sabi niya diyan, nung hindi pa ninyo kilala ang Diyos, kayo'y alipin ng mga Diyos-Diyosan. Andiyan ba? Yan, okay. Alipin kayo ng mga Diyos-Diyosan, ngunit ngayon nakikilala na ninyo ang Diyos. So mas magandang sabihin dito, o mas tamang sabihin, ngayon ay kilala na kayo ng Diyos, bakit walang halaga? Bakit walang bisa sa inyo? Bakit gusto pa ninyong alipinin ang mga iyon? Anak, verse 10. Verse 9. Okay. Sabi, now that you know God, or should I say, now that God knows you. Yun ang pinakamaganda natin po point dito. So, nakilala natin si Jesus. Amen. So, nanampalataya tayo doon. Sabi ni Paul, maganda nga't nakilala nyo ang Panginoon. Sabi niya doon sa mga taga-Galatian. Pero mas magandang sabihin, ngayon, nakikilala na kayo ng Diyos. Ito ay isang reminder sa atin mga kapatid. Yung word na mas mainam na sabihin ni Pablo na ngayon, kilala na kayo ng Diyos.
Ano kaya ang ibig sabihin niya dito, mga kapatid? Mas nasasaliksik ng Diyos ang buhay natin, bunga ng ating mga ginagawa. Although kahit hindi daw nakikita ng tao ang ginagawa ng mga taga-Galatians noong panahon na yon, pero kitang-kita ng Panginoon ito. Listen very carefully, mga kapatid. That is concerning of Apostle Pablo for the Galatians. Sabi niya dyan, the past you did not know God, so that we are slave for being who are not God. Sabi diyan, noon alipin tayo noon ng mga Diyos-Diyosan. Alam niyo naman po kung ano yung sinasabi natin mga Diyos-Diyosan ng buhay natin, ano? Ay itong taga-Galatian, kahit na sila ay nananampalataya kay Jesus, meron pa rin silang malaking factor sa buhay nila na para bang hindi nila kilala ang Diyos. Pero ipinapakita ng Diyos sa kanila, kilala ko kayo, nakikita ko kayo, at nakikita ko yung mga ginagawa ninyo. Kasi isipin yung mabuti, bakit sinasabi ni Apostle Paul ito sa mga taga-Galatian? Kaya nga, last time we are talking about, inilagay ng Diyos ang banal na Espiritu sa puso natin. Na sabi ko nga, illustrate natin last time, kung ang tao yung walang puso, ano? Patay. Tama? Tama po, ano? Okay lang na isa lang ang kamay, isa lang ang paa. Tama? Okay lang po yun, ano? Isa lang kidney, buhay yun. Pero yung tao, pag walang puso, patay tayo doon. Tama? Tama po ba? Yan sabi ng Panginoon, doon sa ating proceeding, doon sa ating mga napag-aralan last time, inilagay niya ang banal na Espiritu sa ating mga puso. Bakit? Bakit sa puso, mga kapatid, sa palagay nyo? Bakit inilagay ng Diyos sa puso natin ang banal na Espiritu? Para ang mga Kristiyano ay makapamuhay ng hindi nalalayo sa ating Panginoon. Tandaan po natin yun, ha? Makapamuhay tayo ng hindi nalalayo sa ating Panginoon. Listen very carefully, ha? Kaya niya sa puso inilagay, mga kapatid, upang ipakita ng tao na tayo hindi makakapamuhay na wala ang Diyos. Isipin niyo mabuti, ano? Kaya sabi niya dito in verse 8, noon na hindi kayo kilala, hindi pa ninyo kilala ang Diyos, alipin tayo ng mga Diyos-Diyosan. Yung mga kinahumalingan natin sa buhay natin ito, alipin tayong lahat nun. Pero sabi ng verse 9, ngayon nakikilala na ninyo ang Diyos. Christian, kilala na po ba ninyo ang Diyos? Makikita natin na how to respect of our God, maybe respecting ourselves. Ay kasi, sabi ni Pablo, mas mainam na sabihin na mas kilala na kayo na ngayon ng Diyos. Medyo masakit ito. Pero tingnan ninyo, kung kilala nyo ang Diyos, sabi ng Panginoon, mas mainam na nakilala kayo ng Panginoon ngayon. Ibig sabihin nito, yung way niya dito, yung ginagawa natin sa pang-araw-araw na pamumuhay. Kung tayo ay nasa Panginoon talaga, kung tayo talaga ay namumuhay according to God's will, yun ang ating isipin mabuti dito. Sabi niya verse 10, may itinatangi kayong mga araw, buwan, panahon at taon. Nag-aalala kayo baka nasayang lamang ang pagpapagal ko para sa inyo. Isipin nyo, ito pa yung nagiging problema dyan sa verse 10. May mga favors tayo, may earning favors with the gods in observing certain the day of the month or the season or the years. Ito yung naging problema ng taga-Galatian. Sabi nila, naniniwala daw sila kay Jesus, pero may mga practices pa rin silang ginagawa sa buhay. Lalo na pinag-uusapan, day or month. Ngayon ay buwan ng mga puso. Valentine. Tama? We are continue to practicing. Sabi dun, nagpapatuloy pa rin sila. Ano pa yon? Yung observing a certain days, isipin nyo mabuti. Sa panahon natin, pag tayo ay merong kagalit, okay? Ugali natin di rin papansinin. Tama?
Yun din yung naging problema dito sa Galatian. Sabi nila, sila ay anak ng Diyos, sila ay pinalaya through the Holy Spirit, pero meron silang mga observing certain. May mga tinatangi. Tama? Kaya dito, makikita rin natin dito. May mga itinatangi kayong araw. Yan, yung mga practices ng iba. Pag araw ng ganito, talagang hindi po pwede yan. Dahil under law. Sabi nila, pag araw ng linggo, bawal magtrabaho. Pag tiningnan natin sa Old Testament yun, tama naman. Bawal din magluto. Opo, sa Old Testament, pag nagtangi kayo ng araw, bawal po magluto, bawal magtrabaho. Bawal magdupong. Pag nakita kayo doon, papatayin kayo by stoning. Ganong kahirap. Eh ngayon nga, linggo na, hindi pa nasimba eh. Buti hindi kinakatay ng Diyos. Kaya dito makikita natin nagmamalasakad si Pablo sa taga-Galatian, nagkakaroon siya ng malaking concern dito dahil kahit sila ay meron ng Panginoon sa buhay na sinasabi, sila pa rin ay nasa ilalim ng pag-aalala. Sabi diyan, verse 11, I am worried about you. Can it be that all works for you has been for nothing? Yun ang concern dito ni Paul. Kinakatakot ko, perhaps all my hard works with you was for nothing. Para bagang sa ating panahon ngayon, tayo matagal na tayo nag-aaral ng salita ng Diyos. Amen? Pero hanggang ngayon, hindi pa rin napapractice maging totoo sa paglilingkod sa Lord. Yun ang kinababahala niya dyan. Sabi niya, dito takot natatakot ako para sa inyo. Perhaps all my heart, sa lahat, sabi niya dyan, lalo na sa lahat ng aking ginawa na pagsisikap, turuan kayo, palalanan kayo doon sa pagpapagal ko sa inyo, baka mauwi sa wala. Paano po natin madedefine sa panahon natin na uuwi sa lahat yung ating pinag-aaralan? Pag hindi po nakikita sa buhay natin. So, nakakalungkot po ang sitwasyon yon. Tama po ba? Malungkot po yon. Kahit sa isang manggagawa, kapag kayo ay hindi nagpapatuloy, ibig sabihin, yung hard works natin dito was for nothing. Yung ating pagtsatsaga, yung ating pananalangin, syempre, hindi kayo nakakalimutan ng mga pastor na ipag-pray. If ever na kinakalimutan nyo ang pastor, kinakalimutan nyo ang gawain ng Panginoon, pero I'm sure every servant of the Lord cannot be neglect the responsibility for the congregations to pray for them. Tama po ba? Kaya nga kuminsan, pag nakakalimutan nyo ang gawain, masakit yan sa manggagawa. At lalo mas masakit yan sa ating Panginoon. Yung ideal natin sa buhay natin, mas masaya tayong gawin ang mga bagay na ito, pero hindi natin kayang kasiyahan na gawin na ipakilala ang Panginoon sa buhay natin. Yun ang nakakatakot dito. Kasi sabi niya diyan, nangangamba si Paul for you, sabi niya, natatakot ako para sa inyo ngayon. Baka mawala ng silbi yung aking pagtuturo. Kaya makikita po natin yan kahit sa buhay natin ngayon, lagi ko inuulit-ulit sa inyo, narito tayo for the listen of His Word. Amen? Tama po ba? Kaya nga sabi niya dyan, verse 12, anong pakiusap niya? Anak, paki-slides, verse 12. Dear brother, pakinggan nyo ito mabuti huwag nyong kausapin ang katabi ninyo. Nandito tayo para sa salita ng Lord. Dear brother and sister, I pledge you to live as I do in freedom from this thing. Remember this word. Tamo po tayo mga Christian ngayon. Sabi niya dito, nakikiusap siya mga kapatid na babae, lalaki. Nakikiusap ako sa inyo, mamuhay kayo na parang malaya sa mga bagay na yan. Hanggang ngayon, hindi tayo nakakapag-practice na tayo ay uma-attend ng maaga. At sobra talagang late yung pagkakataon natin. Pero tingnan nyo dito, ito ay isang salamin sa buhay po natin ngayon. Na sabi dyan ni Pablo sa mga kapatid, mamuhay naman kayo na totoong malaya na.
Ano kayang kalayaan ang pwede niyang sabihin sa buhay natin ngayon? Yung galit, inggit, yung pagkakaroon ng ibang Diyos. Alam niyo, yung mga trabaho ninyo, yung mga ginagawa natin, yung mga pangarapin ninyo, mabuti yan. Pero kung yan ay didigma sa paglilingkod sa ating Panginoon, yun yung sinasabing baka hindi ka. Kaya sabi niya dito, for I have to become alike your Gentiles, free from those law. Kaya nga pag sinabing hintil, yung mga makasalanang tao, pinalaya na tayo sa pagiging masama natin. Kung minsan kasi kadalasan, pag isi-search natin ang ating mga sarili, paano ba tayo nakikilalang masama agad? Ano yung pangkaraniwan na iisip ninyo? Makikilala yung tao. Paano tayo nagiging masama kagad? Isipin nyo. Yun! Na-point nyo po. Thank you. Doon tayo nakikita agad masama. Kung minsan, napo-point out na masama yung ugali ng iba, do you think yourself is very right? Amen? Ito yung gusto makita ni Paul dito, na sinasabi niya dyan, nakikiusap ako sa inyo, mamuhay kayo ng tulad ng isang malaya sa mga bagay na yan. Oh. Kaya sabi ni Paul dito, parang pag binasa niyo itong chapter 4:8 hanggang 20 na ito, nakakaiyak eh. Nakakaiyak yung point ni Paul dito. Tanyo, didiretso ko ng konti, babasahin ko ng mabilis, tsaka natin balikan. Nakikiusap ako sa inyo mga kapatid, na tularan ninyo ako. Hindi na ako saklaw ng kautusan tulad noon. Wala na kayong gagawing masama laban sa akin. Alam naman ninyo na kaya kong ipangaral sa inyo noon ang magandang balita dahil nagkasakit nga ako eh. Gayunpaman hindi ninyo ako itinakwil o tinanggihan. Kahit na maging pasanin pa ninyo ako dahil sa aking karamdaman, sa halip ay tinanggap pa rin ninyo ako bilang parang, yung word na parang anghel. Parang anghel ng Diyos na parang si Kristo. Nasa na ngayon ang kagalakang pinamalas ninyo nung una sa akin. Ako mismo ay nagpakatotoo. At kung maari nga lamang, pati ang inyong mga matay, dukutin ninyo at ibigay ninyo sa akin. At ngayon, itinuturing ba ninyo akong kaaway dahil sa sinasabi kong katotohanan? Anak, paki-flash yung verse 16. Mga kapatid, listen very carefully ha. Ito po ha. Baka ako mamatay na bukas. Sabi niya dito, I have now become for your enemy because I am telling you the truth. Yung pastor, nagtuturo tungkol sa katotohanan, pag nasaktan daw, ikinukonsider nyo yung mga manggagawa ng Diyos ay kaaway. Kaya siguro yung iba hindi nasimba, pag nag-share ako ng gospel at medyo tumatalab sa atin, kinukonsider nyo akong kaaway. Ang awayin nyo po yung salita ng Diyos. Kaya dito, ang mahirap dito sa part na ito, tinuturuan ni Pablo ang mga taga-Galatian na maging totoo sa Panginoon pero minamasama. Sana po hindi yan nangyayari sa atin. Nangyari po sa Pornaga yung ilan dito. Nagkasakit si Madam ba, asawa ni Pastor Kito, no? Inalagaan ninyo. Doon din. Ipinakita dito. Sabi dito, nagkasakit ako at talagang naging kabigatan ako sa inyo pero inalagaan ninyo ako. So, ibig sabihin, from the very beginning, ang ganda ng fellowship ng mga mananampalatayang iyon. Pero ang masakit, ito ang problema natin, yung consistent natin sa ating ginagawa sa Panginoon. Tama? Tama po ba yung sinabi ni Pablo dito? Kaya sabi niya dito, gusto kong focus itong 16. And now, become your enemy because I am telling you the truth. Kaya nga mga kapatid, sinikap ko rin natin sa biyaya ng Lord, pagtulungan yung screen natin, yung ating computer set, para mabasa nyo yan, para huwag kayong magalit sa akin. Hindi na nga kayo nagbabasa ng Bible sa bahay, dito man lamang ay magawa natin. In the same time, mga kapatid, kaya naipa-flash yan dyan, nagpadagdag tayo ng internet para makakonect tayo. Sisikapin natin sa mga susunod na panahon, Tagalog na yan. Sisikapin ko lang, wala lang po akong time.
sisikapin natin yan. Pero dito, I urge you, mga kapatid, tingnan natin dito. Anak, pakibalik sa verse 13. Sabi niya dyan, alam na namin, you remember why I preached the gospel to you for the first time. It was become for the first time. It was because I was sick. So, matindi dito, no? Sabi niya, sigurado ako, naaalala ninyo eh. Nung ako'y nagkasakit, nung ako'y patuloy na nagtuturo sa inyo ng mabuting balita. Tama? Alam niyo, isipin niyo ganito kahalaga, ha? Hindi lang sakit eh. Yung suffer ni Apostle Pablo sa paglalakbay, para lang they brought the gospel for the Galatians Christian. Alam niyo, isipin niyo yun. Nagkasakit siya, nagsuffer siya para i-share yung gospel. Kasi mahalaga ito. Sabi niya doon. Hanggang siya'y nagkaroon ng sakit. Sana naman, sabi niya dito, sana naman maalala din niyo yun. Oh. Ang magandang alalahanin natin sa buhay natin ito, paano tayo tinulungan ng Diyos sa mga panahon na kailangan natin ng tulong. Tama po ba yan? Are you following? At tayo rin po mga kapatid, nagkasakit tayo, nagkaproblema tayo. Nung panahon na may problema tayo, lumapit tayo sa Panginoon at hindi tayo hiniya. Tama? Hindi tayo hiniya. Hindi tayo hiniya. Yan ang sinasabi dyan ni Pablo. Ang sabi pa ni Pablo, verse 14, hindi itinakwil. 14 anak. But even through my conditions is tempted to you to reject me, you did not despise me or turn me away. So, sabi dito, kahit na naging ganun ang sitwasyon ko, ito po, i-remember nyo ito sa isipan natin na hindi lang ako yung pastor na dumaan dito. May mga pastor din tayong dumaan dito. Sabi niya dyan, gayon man, hindi ninyo ako itinakwil at tinanggihan, kahit na ako'y naging pasanin ninyo dahil sa aking karamdaman, sa halip. Ang sabi pa niya dyan, sa halip, tinanggap ninyo ako na parang anghel. Na parang anghel at para na rin si Kristo. So isipin nyo mabuti, may mga Christian din po sa mga kapanahunan nito, pagka yung Christian ay yung message ng pastor ay follow for parang ayon lang para sa kanya, tuntua yon. Tama po ba? Yung para bagang sana walang ganito ha. Pag yung pastor ang preaching niya ay good for him or for someone else, nandun siya lagi. Pero pag nag-preach itong pastor na ito laban sa kanyang sitwasyon, iiwanan. Tama? Nakukuha niyo yung essence dito? Kaya sabi niyan, kahit ng kondisyon ko ipabigat sa inyo at meron kayong pagkakataon para i-reject ako, pero tinanggap niyo pa rin ako at hindi ninyo inalis. Anak, may second part yan. May letter V yan. No, you took me in, care for me as true I were an angel from God's or even Christ Himself. Kasi maaari yung una mga preaching ni Pablo, dinedemonstrate yung pag-ibig ng Diyos. At ngayon, yung nasasagi na po yung kanilang mga sugat, yung pagiging totoo nila, doon na sila nagsisimula. Tandaan ninyo, remember this word, araw-araw binabago tayo ng Panginoon. Kaya kailangan kahit gaano kasakit yung message, it's good for us. Yun ang tatandaan natin. Kasi gusto tayong palayain ng Panginoon sa lahat ng ating binibitbit sa buhay natin. Kasi ang problema sa taga-Galatian, hirap na nga kayo sa practices na yan eh. Bakit nagpapatuloy pa kayo? Para bagang pag sa mundo natin, hirap ka na nga sa sitwasyon eh, sinasarili mo pa, hindi mo pa ibigay sa Diyos. Hirap ka na nga sa problema mo, ayaw mo pang lumapit sa Panginoon. Ayan sabi kanina, living to be as a freedom. Mamuhay kayo ng malaya na.
Alam nyo namang hirap na kayo sa tradition na, halimbawa, may ganito no, pinag-uusapan ng buhay at kamatayan, ay hindi pwedeng maglabas ng pera sa gabi. Mamamatay na yung tao. Nakikiusap na, pautang naman ng 2 gatang na bigas. Eh dahil doon sa tradition ko minsan, ay masama yun. Ang masama doon yung ugali eh. Diba? Meron pa po tayo noon? Sana wala na ha. Ay, praise God. Baka kayo ngayon magmamalaro, kakanta pa kayo ng wow, wow, wow. Mahiya naman kayo sa Panginoon, pinalaya na nga kayo. Baka kayo magpipilitensya pa rin kayo, mahiya naman kayo, ako magigitli. Wawak-wakin ko yung likod ninyo na yan. So marami. Yan, sabi niya dyan, ipinakita ni Pablo kung paano niyo ako inalagaan, tinanggap niyo ako parang anghel ng Diyos, parang katulad na rin ni Kristo. Pero pagdating dun sa baba, verse 15 anak, ito yung malungkot o nakakaiyak. Sabi, where is the joyful and grateful spirit you felt them? Kaya yung mga kapatid natin, magtataka ka kung bakit nawawala ang init ng paglilingkod nila sa Panginoon. Ano ang dahilan? Nalungkot si Pablo dito sa pagdating sa verse 15. Nasa na ang kagalakang ipinaranas ninyo noong una sa akin? Sabi niya diyan, hinahanap niya yung mapagpasalamat na puso, mapagpasalamat na espiritu. Sabi niya sa taga-Galatians, nasa na yan? You are so happy. What has happened? Yung dati sayang-saya ka sa paglilingkod. Hindi ka lang nakabili ng bagong cellphone, hindi ka na sumimba. Hindi lang nasunod yung gusto mo, ayaw mo na rin sa Panginoon. That is wrong idea for being a Christians. We are setting free for this kind of bondage, and the Holy Spirit place in our heart para i-remind tayo kung ikaw ay Kristiyano, hindi ka makakapamuhay na wala ang Panginoon sa iyo. Ayan, sabi niya, what happened? Ayan, sabi niya dyan, nasa na? Sabi niya dyan, felt. Sabi yung mga ipinaranas ninyo, I'm sure you would have taken out of your own eyes and given them to me, it have been possible. Nung panahon, sabi niya sa mga taga-Galatia, mga kapatid, sabi niya, nung panahon na umaayon sa iyong situation, halos pati nga yung mata, pag sinabi kong, akin yung mata mo, ibibigay niyo eh. Are you following? Dahil yung favors of the Lord, we will continue to give you, kaya pag humiling sa iyo yung church, pag humiling sa iyo yung gawain, bibigay ka. Pero nawala yon. Nawala yon. Alam niyo mga kapatid, ang nakikita ko sa panahon natin ngayon, bakit nawawala yung kagalakan natin sa paglilingkod? Listen very carefully. Dahil sumasama tayo sa mga taong walang takot sa Diyos. Mas gusto natin kausapin ng mga taong wala namang panahon sa Diyos. Hindi ko sinasabing iwasan niyo sila. Pag-aralan niyo mabuti ang mga taong kinakasalamuhan natin. Okay? Nakakuha niyo yan? Pag ang mga taong kausap ninyo ay madumi ng isip, anak, paki-flash nga yung Titus chapter 1 verse 15. Pag ang mga taong kausap ninyo ay wala sa Panginoon, madumi ang isip, madumi na lahat ng bagay. Anak, paki-flash nga, Titus chapter 1 verse 15. Naalala ko lang ito. Ito yung life principle ko. Ayan. Everything is pure to those our heart are pure. Meron pa yung isa. B. Yan. But nothing is pure to those are corrupt and unbelieving because their mind and conscience are corrupted. Sa simpleng salita, madumi ang isang bagay sa may maduming pag-iisip. At ang sabi niya dyan, madumi ang isang bagay sa may maduming pag-iisip. Malinis ang isang bagay sa may malinis na pag-iisip. Remember this word, ha? Tandaan niyo yan. That is my life principle. Even the situation is so very hard,
If your mind is pure, the situation become pure. Kaya nga ang taong madumihin ng isip, yan, lahat na lang ng tao madumi. Remember this word? Ha? Tandaan niyo po yan, ha? Kaya nga sabi niyo dyan, dahil yung mga taong yan, hindi naniniwala. Dahil ang kanilang mga isipan, yung kanilang konsensya, talagang nanakaw na. Kaya sabi ni Pablo, kaya pakibalik anak doon sa atin. Kaya sabi ni Pablo doon sa ating talata kanina, hinahanap niya yung unang pag-ibig niyo, yung boldness niyo, yung grateful heart niyo. They want to serve God. Bigla na lamang nawala. At ang sabi pa niya diyan, ngayon ay tinuturing ba ninyo akong kaway dahil sa sinasabi ko? Ipinakita niyo sa akin ang malasakit ninyo. Ang sabi niya diyan, nais pa nga ninyo at yung may pagkakataon na pwede nyo akong ilayo, tanggalin, hindi nyo nagawa yon. Kaya sabi ng verse 18, anak, verse 18. Yan. If someone too eager to do a good things for you, that is right. Sana po hindi tayo dumadaan dito, ha? At hindi ko alam kung ito ay napapanahon. But let them to do all times, not just when I with you. Ito ang sabi ni Paul. Sabi niya dyan, ipakita ninyo ang inyong malasakit sa lahat ng mga tao. Hindi dahil na andyan lang ako. Sabi niya dyan, not just when I am with you. Sabi ni Paul, nung naandyan ako, napakasigasig ninyong maglingkod. Nung nawala ako, nawala na din ang init ng paglilingkod ninyo. Anong meron? Pag binalikan natin yung preceding verse, anak, pakibalik nga doon sa verse 8 para makuha nyo na mabuti. Sa susunod po tayo, bibili tayo ng malaking screen para 5 verse mababasa ninyo. Amen? Kaya? Kaya po ba yan? Amen? Papayos mo natin to para hindi pinapawisan. Okay. Before you, Gentiles knows God, you are slave to so-called gods. Okay. Sinasabi niya dyan, tayo'y mga alipin pa at tinawag tayo ng Panginoon. God's not do when even we exist. At ang sabi dyan, doon nakikita natin, pagdating ng verse 9, makikilala natin ang Diyos. Anak, next. Now that you know God, or should I say, now that God's know you. Alam niyo kung bakit bumalik si Pablo doon? Pagkatapos aralan ni Pablo itong mga mananampalataya, bumalik pa rin sila sa dati nilang pamumuhay. Relate po ba ito sa panahon natin ngayon? So magre-repent lang naman tayo, wala namang problema doon eh. Kaya ang sinasabi ko dito, anak, pakibalik na doon sa verse 18. Hindi masamang magmalasakit kung palaging mabuti ang layunin at hindi kung kaharap lamang ninyo ako. Yung word na malasakit, ano? Kaya yung minsan, kahit tayo magkakapamilya, halimbawa, manghihiram, ito naranasan namin to, no? O naranasan din ninyo, manghihiram kayo ng bigas, pinapahiram na pero minumura pa. Okay? Naranasan niyo yan? Tumutulong ka na, minamasama pa. Naranasan niyo yan? Yan ang sinasabi ni Paul. If anyone too eager to do a good things for you, that is all right. But let them to do all times, sa lahat ng pagkakataon. Not just when I am with you. Kaya kung minsan tayong Christian, may ganun din tayong ugali, ano? Dapat ang audience lagi natin sa lahat ng ating gagawin ay ang Panginoon. Hindi ko po kayo kilala. Hindi ko alam ang ginagawa nyo everyday. Pero isa lang masisigurado ko, ang Diyos alam na alam ang laman ng puso natin sa lahat ng pagkakataon. Verse 19. Sabi diyan, mga anak ko, dahil sa inyo'y minsampay ako'y nagdanas ng hirap tulad ng babaeng nanganganak hanggang sa hirap tulad ng babaeng nanganganak, hirap ang kanyang
Hirap kayong mahubog kay Kristo. Eto, sabi niya dyan, ayan, tinawag niya, pagmamahal ni Jesus, oh my dear children, kasi anak niya sa pananampalataya, I feel if I am going through the labors and pain for you again. Sabi niya dyan, alam niyo, mga anak, ako'y nalulungkot sa inyo. That is the expression of Apostle Paul. Sobra siyang lungkot. Bakit? Sabi niya dyan, oh, muli ko ngayong nararamdaman yung sakit na parang nanganganak. And they will continue until Christ is fully developed in your life. Alam nyo, ang pinaka-point out dito ni Apostle Pablo, kilalang kilala nyo na pa talaga si Kristo. Nabago na po daw tayo ni Kristo. Yun ang tinatanong niya dyan sa mga taga-Galatian. At maging sa atin. Kaya nga, sabi ko last time, kung naunawaan nyo message ng Panginoon, walang absent, walang tatangaliin. Oh, tinangali po yung iba, no? Okay lang yan, no? Naunawaan Diyos yan. Sa dami nating kasalanan, mas malawak pa rin yung pagmamahal ng Diyos sa atin. Ngayon, pinag-aaralan natin yung mga kapatid, that is the concerning Paul for Galatian, at siguro, concern din po sa atin yan. Verse 20, sana'y kasama ko kayo ngayon upang maiba ang tono ng aking pagsasalita sapagkat talagang nag-aalala ko tungkol sa inyo. 20. Tandaan niyo po yun na fully developed in your lives is Christ. Yun ang dapat natin makita. 20. Yan. Ito ang panalangin niya before I end. Before I end. Listen very carefully, brother and sister. I wish I were with you right now so I could change my tone. Kasi sabi ko sa inyo, pinapagalitan ni Apostle Pablo ang mga taga-Galatian. Sabi niya, sana nandyan ako ngayon. Imagine ito mga kapatid, listen very carefully. If anyone something, we have a heaviness in our heart, if anyone who have a bitterness, ito ang sinasabi ni Paulo. Sabi niya, sana nandyan ako ngayon sa pagkakataong ito para mabago ang tono ng aking pananalita. Bakit? But at distance, I don't know how else to help you. Kasi ito yung malungkot. Malayo si Pablo, malayo sila, pero yung sulat niya ay nagpapadama ng pagmamahal. Ang sulat ni Pablo sa taga-Galatian, nagpapakita na gustong-gusto ni Paul na maranasan natin yung tunay na kalayaan sa buhay natin. Even our envy, our regrets. Alam nyo, ito yung maganda sa sinasabi dito ni Paul, mga kapatid, ano? Gusto niyang maranasan natin yung tunay na kalayaan sa buhay natin. Marami pa pong tao ngayon nakakulong sa magulong kwento ng buhay. Tama? Nakakulong pa rin sa madilim na pinagdaanan ng buhay. Nakakulong pa rin doon sa kabiguan sa buhay. Pero sabi niya, sa kaninang verse, ano, sana maging totoo ang pagbabagong ginagawa sa inyo ng Panginoon. Yun ang sinasabi niya, brother and sister. So, before, over na po akong 5 minutes, tayo pong lahat ay tumayo. Tayo po ay mananalangin sa Panginoon. Remember this word. Sabi ni Paul, imagine niyo po ito. Panalangin ko para sa inyo. Saan man kayo? Sabi niyan, I were in with you. Nandyan man ako, wala. Sabi niya dyan, I could change my tone. Kung malapit lang kayo, sabi niya, sana mababago yung tono ko, pero dapat ko kayong pagalitan. Dapat ko kayong paalalahanan. Dahil kayo ang mas nahihirapan sa kalagayan ngayon. So remember this word, brother and sister. Maaari tayo ay meron pang kabigatan din ngayon. Yung iba, yung mga in the past 10 years ago, yung mga happens in our life, hanggang ngayon ay nakatatak pa rin sa ating mga puso at isipan. Pero kung kayo ay merong Panginoon, kung kayo ay nagtitiwala sa ating Diyos, sabi niya, pinalaya na tayo. Pakisabi po sa ating mga sarili, pinalaya na tayo.
Huwag nyo nga hayaan na lagi kayong merong mga tago-tago para i-remind yung sakit, yung pilat ng ginawa sa inyo ng sinumang tao. Huwag nyo hayaan na laging merong kayo yan. Dahil sinasabi ng Bible, kung ikaw ay nasa Panginoon, ikaw ay nananampalataya, pinalaya ka na niya dyan. Kahit gaano kasakit, dahil pinakamasakit pa rin yung ginawa natin kay Jesucristo, na ating Panginoon. So pray for ourselves, brother and sister. Once again, I will give you 30 seconds to pray yourselves to our Lord. Sige, manalangin tayo. Si Pablo nalulungkot sa mga mananampalataya nung una dahil bumabalik sila doon sa sistema ng buhay nila. Kaya sabi niyan, how I wish were we you now. Ang sabi niyan, so that I could change a different attitude towards to you. Bakit? Sabi ni Pablo, I am so hawak sa ating Panginoon. Baka you are depends upon in your own way. Baguhin po natin yan. Let's continue to pray. Father God in heaven, we thank you for this morning. Thank you once again to touching our heart, to reminding our mind. Thank you once again for showing your love, your unconditional love towards to us. Father, we ask for the pardons. Alam namin every time we are offended your holiness, your kindness in our life. Father, search our heart. Search every your children supposed to be here. At alam din namin, Panginoon, na hindi kami makakaligtas sa iyong kapangyarihan. You know everything in our life. You know our works, our deeds, our speak. At maging yun sa tinatago namin sa likod ng puso namin, sa likod ng aming pagiging Kristiyano. Alam na alam mo po yung Panginoon. Kaya Lord, humihingi po kami ng pagkalinga mo for this time. We ask with full of love and teach us our knee will bow before you. Panginoon, wala po kami may pagmamalaki sa inyong harapan. Kaya tulungan mo kami na mag-surrenders completely sa iyo, Panginoon. At matutunan na makapamuhay according to your want, according to your will. Panginoon, huwag mo po kaming hahayaan na ma-deceive ng kaaway. At maaari kami ay nagpapakasigasig ngayon sa paglilingkod sa iyo. Maaaring kami ang very fraud sa gawa ng kaaway. Panginoon, i-enlight mo po ang aming isipan. Huwag mo pong hayaan na kami ay patuloy na ma-deceive ng mga pagkakataong ito. Salamat sa iyong salita na nagpapalaya sa amin. Thank you, Father God. Alam namin, pinagaan mo na ang aming mga puso, ang aming mga damdamin sa pagkakataong ito. At tulad ni Paul, kung paano niya kinakastigo ang mga taga-Galatian, ganoon din kaming mga anak mo sa umagang ito. Kaya bless mo po kami hanggang sa aming second part. Bless mo kami, Panginoon. Turuan mo kami. I-ready mo po ang aming puso. At pagpalain mo kami at tulungan mo kami na sa bawat araw makita ang iyong kabutihan. Salamat po sa ngalan ni Jesus. Amen and amen. Good morning po sa ating lahat at makakaupo na po tayo. Anak, ibigay mo ito. Ito, ibigay mo ito. Oh.